Covers. Eric Meng takes the shot, +1. Sobra lakas talaga ng upper body nito si Eric Meng, no? Palagay May foul ko, na. pareho no? Yung pag tinitignan mo si Eric Meng, talagang an excellent physical tool, no? Yung specimen of how a hard body is really, how hard his body really is, no? Kung makikita mo kung paano siya banggain, hindi natitinag eh. And he keeps the balance, no? Kahit nasa mid-air eh. Andot Castillo, taking a shot from the outside, short. Victor Pablo, bumangga, supalpal. Makukuha ulit ni Victor Pablo, but last touch. Feeding. Wala. Rebound. Jun Marsan, quickly to Esplana. Esplana all alone. Esplana fakes. Nasundutan ni Alvarado, but he recovers. Well, ayun na naman yung depensa ng Tanduay. Bilis. Talagang humasel sila at binabaan nila para istapin yung play na yon. 3-point lead. Pablo cuts down the lead to just the point. And Tanduay has been nailed to 30 since we started the second quarter. Marsan driving, bagsak si Cantonos. Alvarado, bagsak din. Nakaluhot na, ipasa kay Eric Meng. Eric Meng, wala pa siyang field goal dito sa quarter na ito. And so with Alvarado floating in mid-air. Chris Jackson taking the ball. Chris Jackson nasa middle. Nadulas. Chris Jackson sees an opening. Nawala ang kanyang layup. May madulas na portion doon sa ilalim. Oh, kailangan na punasan yung basa roon. Bobby Jose from the outside. Wala. Nakabuli ng bola. And absent from the lineup. And reporting for duty, not before this timeout, is Pido Harenzo. He'll come in with sell up by a point, 33-32. Hanford, the PBA underwear. Hanford, angat ka! Baka ito na lamang ang na living testimony, no, dun sa nangyari dito noong 1991. Yan ang mass grave, no, para doon sa mga victims po nung yung flood na nangyari dito noong 1991. But yung sinasabi natin na all part of history, no, this place has risen from that disaster. At ngayon, hino-host nila only the second finals outside of Metro Manila na ilalaro ng PBA. Yan po napakalaking siguro karangalan para sa isang bayan na marami na rin karangalan naman natatapos. So yes, at siguro isang masasabi nating testimony na rin doon sa hilig, no, ng mga tao rito sa Ormoc, dito sa PBA at sa basketball. Eric Meng, 4 seconds to shoot. Meng on a fall away. Rebound, JB Gayoso, pero nandun si Victor Pablo to protect the ball. 5-point lead para sa kupunan ng Tanduay. Noong first quarter kasama Chino, the bright spot here for Shell, si Jerry Esplana at saka si Vic Pablo. Benji Paras ang nagka-problema, nagkaroon ng 3 fouls. Ganda ng pick na sinet ni Jay Mendoza. And that is what he can do in a ball game. Almost the 2 points. Pero hindi niya nakuha yung kanyang 2-game layoff. Baka nag-take na konting effect on him. Jackson taking the ball away, but credit Mendoza for the top. Andot Castillo taking a shot from the outside. Short. Victor Pablo, bumangga. Supalpal. Nakukuha ulit ni Victor Pablo. But last touch, si Sunny Alvarado. Pinakitaan pa rin tayo doon nung hustle ng Tanduay, getting back on defense. Hindi lang sila mabilis bumaba pag sila ay pumapast break, nasa opensa. Mabilis din silang bumaba pag sila ay dumidepensa. Ayun po ang ating rebounding story. As usual yan, Tanduay 12, Shell 3. Esplana. Wala ang kanyang bounce. Rebound to Alvarado. Limang puntos lang po ang lamang ng Tanduay dito. Well, this is a place where Shell wants to be, no? Huwag lang palalakihin ng lamang. Alvarado, left-handed shot. Wala. Nasundot ang bola. Tumama kay Cantonos. And good goal. Dahil tumama sa dibdib ni Cantonos ang bola before it went out. Bobby Jose is in the ball game. The firecracker. Tignan natin kung nasindihan na yung mitsa niya para sa labang ito. Tandaan natin ito si Bobby Jose. Hindi po 100% ito nung huling laro. Kahit na maganda inilaro niya, kailangan siyang ilabas at ipahinga ni Coach Aljua. Because of a severely sprained left ankle, no, that left him almost invalid the whole game. Yes. Marsan, ito ang spark plug. Itong si Perry Ronquillo nun. Pablo, shot, wala. Jay Mendoza! Well, celebrates his comeback with that follow-up.
Yan ang sinasabi natin all fire. Bobby Jose almost bubble. May problema siya ng konti. Baka nakaka-feel pa ng konting tightness on the left ankle itong si Bobby Jose. Jason Webb. Feeding. Wala. Rebound. Jun Marsan. Quickly to Esplana. Esplana all alone. Esplana fakes. Nasundutan ni Alvarado. But he recovers. Well, ayun na naman yung depensa ng Tanduay. Bilis. Talagang humasel sila at binabaan nila para istapin yung play na yon. 3-point lead. Pablo cuts down the lead to just the point. And Tanduay has been nailed to 30 since we started the second quarter. Well, Shell here is working hard for their points. Ika nga, hindi sila nadi-discourage kahit nandun yung Tanduay defense. They get the points the hard way. Bagay na bagay pala yung Shell dito sa Ormoc City. No? Kung meron palang isang team na pwedeng ampunin ng Ormoc City, yung Shell pwedeng yun dahil pareho nilang napakita kung paano bumalik from adversity and kung paano bumalik practically from the grave. No? Ito si Jay Mendoza serving a 2-game suspension. The first 2 games of the series, gets the offensive rebound, gets the putback, and then when you get 2 points from Jay Mendoza, Christmas bonus yan. And look at the intensity sa kanyang muka. Ayan, at alam din niya na one of the rarities siguro na paminsan-minsan ka lang makakuha ng ganyan. But importante, you get 4 or 6 points from Jay Mendoza, malaking tulong sa team niya. Joey Rebe is in the ballgame, so is Romel Santos. So Steve Marsan. Marsan again, providing the spark. Marsan will finish. Oh, yes! And he does that so well. Ayan ang bilis ni Jun Marsan. And the pressure is on. Scoreless in this quarter is Tanduay. But Shell has exploded dito sa quarter na to, taking the lead with 8:15 remaining. Ang ganda ng ginagawa dito ng mga reserve players or second team ni Coach Perry Ronquillo. Ayan, Marsan, nandyan din sa loob si Romel Santos and Jay Mendoza doing the job for their team. Malaking tulong yan talaga pagka yung bench scoring mo at saka yung role players mo nagdi-deliver. Ewan ko kung anong tatak nito si Jun Marsan. Ito yung spark plug talaga nila eh. Ito ang spark plug nitong Shell dito sa series na ito. Lalo na noong game number 2. Tandaan nyo yung kanyang 3-point shot na ibinubol. Ako, hindi ka dyan. Sumama na sa likod. Umama na, gumulong. At Bobby Jose hoping that he will get his first 2 points of the ball game. Na-nullify ang shot dahil gumulong sa ibabaw. Shell now with a 1-point lead kontra sa Tanduay. Tanduay has been nailed to 30 the past 4 minutes. Well, what Shell was doing was they're stopping yung fast break ng Tanduay kaya walang nakuhang easy points itong Tanduay ngayon. Pablo going baseline, foul by Alvarado. Ito, dito natin mate-testing ang puso, ang composure ng Tanduay. Ito si Coach Perry asking the referees to take a look at yung matinding banggaan siguro match up nung dalawang point guard Ruby at saka si Santos dahil may mga contact na nangyayari doon. Naghahataan talaga silang dalawa doon sa screen off, no? Samantala ito si Victor Pablo nailing his 10th point of the ball game against Victor Pablo. Si Alvarado went scoreless, no? Doon sa yung field goal niya against Victor Pablo in game number 2, 0-4. 0-4 siya ron. And Vic Pablo now again, bright side on offense, pero meron na po siyang dalawang fouls. So, kailangan mag-ingat din ito dahil Benji Paras, sabi natin kanina, meron ng 3. Jomero B, modern ng pressing defense. Yung pressure defense nitong Shell, yun talaga yung strong suit nila. Yes. Ito, tumahasel lahat eh. Ito maganda rito sa depensa ng Shell eh. Ito, first time nakahawak ng bola si Eric Meg sa quarter na to. Alvarado wala. Rebound Jay Mendoza, pero nando nasungkit. And Chris Cantonhos keeping the ball alive, playing without relief together with Alvarado and Eric Meng. Yes, malakas lang talaga sa ilalim masyado yung Alvarado doon. Siya yung nakapagbigay ng opportunity para kay Cantonhos. But Ayun, this tinawagan time, tinawagan na si Ruby. Dito kasi ang nakita naman sa kanya yung inusli niya yung paa niya nang kumati itong si Romel Santos. Ito si Alvarado fighting for that ball, keeping it alive. Ito si Chris Cantonhos. Romel Santos. Yung paggaan nila ni Joe Merubi, ang ganda panoorin. Ito, bibigyan. Jay Mendoza, pabanda, wala. Alvarado. Quickly to Cantonhos.
Antonos taking that basket, then taking the ball to the basket. Bobby Jose, wala. Rebound kinuha ni Chris Jackson. Good foul there. They stopped the fast break dahil may libre na para sa Shell. Hindi na naibato doon ni Chris Jackson. So magandang foul, ano? Dahil nag-prevent ng what could have been a fast break opportunity para dito sa Shell. Rarity yun sa series na ito. At tumitindi yung action dito dahil meron tayong mga nakikitang contact dito na dapat din bantayan ng mga referees para hindi naman mag-out of control itong larong ito. Pero so far, maganda naman yung control dito ng mga referees. Roman Santos, going baseline, pinasa kay Jackson, inikot kay Marsan. Marsan driving, baksak si Cantonos. Alvarado, baksak din, nakaluhot na, ipasa kay Eric Meng. Eric Meng, wala pa siyang field goal dito sa quarter na ito. And so with Alvarado, floating in mid-air. Chris Jackson taking the ball. Chris Jackson nasa middle. Nadulas, Chris Jackson sees an opening. Nawala ang kanyang layup. May madulas na portion doon sa ilalim. Kailangan na punasan yung basa roon. Bobby Jose from the outside. Wala. Nakabuli ng bola. And absent from the lineup. And reporting for duty, not before this timeout, is Pido Harenzo. He'll come in with Shell up by a point, 33-32. Motolite, bateryang pangmatagalan. The official car battery of the PBA. Coming to you on a slightly delayed basis. Oy, mga taga-Ormoc yan. Si Ed Picson, maraming mga kamag-anakan dito. Ayan, hindi taga-Ormoc yan. Hindi. Yan ang fiancé nitong si Romel Santos. Yan ang mga Yes, fresh faces na magpapaganda lalo sa Ormoc. Marami na maganda nadagdagan pa. Oh. Yes, at ito yung mga talagang Shell fanatics ito dahil Sobra. hanggang dito sa Ormoc sinundan nila yung kanilang team. Ganun kaganda ang samahan ng Shell. Oo, That's one yan. reason why this team has been together and why they play so well together. Dahil sa maganda rin suporta ng management. Yung management spent for the playing fair. Ganun ba? Uy, magandang bonus yan para sa mga players. Mahirap ka naman yung malayo ka sa pamilya mo, especially in a pressure-laden ball game such as this one. Eric Meng, wala pa siyang field goal dito. May mga touches siya, pero yung mga touches niya, walang nangyayari. Hindi siya nakakalapit man lang sa basket. So ano i-credit natin? Shell defense. Shell defense. Specifically, ang dumidepensa sa kanya ngayon ay si Chris Jackson. At tignan natin yung field goals. Tanduay, naku, napakasama. Bukol yung mga yan. Shell, maganda-ganda na yan. Well, considering yung depensa ng Tanduay sa kanila. At saka bilib ka rito sa Shell. They have kept itong Tanduay to just 2 points. Jay Mendoza almost another offensive rebound. So easily one of the shortest, if not the shortest point guards in the PBA today. Pero hindi short yan pag tumitira sa labas yan. May range yan. Ito naman, Eric Meng on isolation. Kita yung tira, no? Coach, yung play na yung pag makukuha natin, yung how to take yung shot squared off, no? Yes. Ba't talagang squared Hindi. off siya doon sa shot na yon? Kasi ikaw, sabi mo, wala pa siyang field goal. So, pinakitaan tayo Oo. ngayon ng field goal. Narinig Yung kaya Eric tayo, Meng. tumawid marunong na ata mag-Tagalog yan. Marunong yan. Marsan posting up. Iba yung spark talaga itong si June Marsan. At siya ang isa sa mga players na binigyan ng credit ni Perry Ronquillo for their great Game 2 comeback. Yan po si June Marsan. Ito naman si Eric Meng against Stonewall. Love pass to Alvarado. A foul by Alvarado. Well, that's a good call there. Nakita ng referee yun. At Ito si Eric Meng, coach, no? Pag pinag-uusapan yung squared off for a shot, hindi ito titira ng Pilipit. Palaging in position and well-balanced, no? For a shot. Ayan, no? Alanganin. Pero tingnan nyo yung pagkaka-square niya. Squared off for that shot. Diretso-diretso, no? Yung balance niya. tama yung sinabi mo. Textbook example of squaring off for the shot. Yung katawan niya talagang diretso-diretso dun sa basket. And that was brought to you by Smart Gold GSM. Sets you free. Yung tone ng ball game, yung tempo ng ball game is to the liking of Formula Shell. Only 4 points, 4:07 remaining dito sa ating second quarter. And Shell
pinakita rito, yung strong suit nila, no, yung defense. Limiting itong team na to to just 4 points ang Tanduay. Well, as long as Shell is able to stop the transition game of Tanduay, they're okay. Pagka rumatsyada na yung mga malalaking tao at finish na sila ng fast break, doon nagkakaproblema yung Shell. Trying to extend his ball game outside. Jerry Esplana. Inagawa naman. Pero binawi ni Chris Jackson. Nakahiga na, naipasa pa. Esplana to Mendoza. To Pablo. Excellent pass. Nako, may goaltending yata ron. Ayun, kinount. Well, that's a good call there by Ernie De Leon. Yung kanyang dalawang mga batang mga kasama, mas nakababata sa kanya. Pero baka di pumayag to. Kasabihin ko mas bata sa kanya si Garperio. Mag-aasaran pa sila mamaya niyan. Nako, magagalit sa iyo. Pero referee De Leon was on top of the situation. Yes. Nakita niyang kinalampag yung board. Ito yung pasa, oh, kay Victor Pablo. At dyan yung makikita, ayun, oh, kinalampag ng konti, umalog eh. Yes. So enough yun, no, to bother the shot. Goaltending ang tatawag. Well, that's a good job there by Ernie De Leon. Ano? Medyo hindi natin narinig siguro yung whistle dahil Dito. nagsisigawan yung mga tao kaya medyo delayed ang reaction. But he was on top of that call. Alam mo, wala na lang laman dito sa Ormoc City Superdome. Ano? Ang bubong. Pero ang dami pang nag-iintay dyan sa labas. Ayun, Tanduay, the story of turnovers. Tanduay 8-2. So Shell taking good care of that ball. Tama ang bola ni Jason Webb at recovers. Eric Meng takes the shot plus one. Sobrang lakas talaga ng upper body nito si Eric Meng, no? Palagay May foul ko, na. pareho eh, no? Yung pag tinitignan ko si Eric Meng, eh, talagang an excellent physical tool, no? Yung specimen of how a hard body is really, how hard his body really is, no? Kung makikita mo kung paano siya banggain, hindi natitinag eh. And he keeps the balance, no? Yun. Kahit nasa mid-air eh. Yun. Alam mo, importante rin doon, parang sa boxing, ano, yung footwork. Ano, kung masama ang footwork mo, magkakasaliwa-saliwa yung mga paa mo, pagka binangga ka lang ng konti, mawawala ka sa pwesto. Pero maganda footwork itong si Eric Meng. Malakas ang katawan niya, kaya ang hirap banggain talaga. Kung titignan mo nga ngayon, ang talagang envy of so many. Nagkaroon tayo ng problema. Nag-brown out yung ating scoreboard. So we'll have an impromptu break dito. It's an official's timeout, so we'll have to take a quick break. Babalikan po natin ang laban. 3:27 remaining dito sa second quarter. Nandito po tayo sa Ormoc City, dito po sa Leyte. Huli po natin binabalikan ang aksyon dito sa Ormoc City, Leyte. At doon po off yung di riverbanks, pero yung sa shoreline nitong Ormoc. Nakikita nyo yung Camotes Island. So, maayong gabi sa ating mga amigo-amiga sa Camotes Island where we have a lot of PBA fans. No? Akala nyo, hindi umaabot doon. May cable din ho doon. Esplana, tatawagan ng offensive foul. So, ito si Jason Webb finally nakakuha na ng isa. Kanina pa niya hindi niya mapigil-pigil si Jerry Esplana. Tuloy, kanina pa niya dinodraw yung offensive foul na yun. Ngayon lang siya naging successful, ano, yung bangga sa kanya ni Jerry Esplana. Ang importante lang, wag mo masyadong i-overact. No? Pag in-overact mo kasi akala ng referee, hindi totoo. Doon, piraso lang. Yun, yung kapiraso lang, nakita ng referee. So, dinesisyonan na meron nga. Pumayag na pick, pero pagka pinigyan mo si Chris Jackson ng pick, ang hirap, di mahirap pa din. Gayoso. Well, JB Gayoso, hindi na hinanap talaga yung teammates niya. Talagang sinarili niya na yung play na yun. Ha? Yun ang value na ibinibigay ni JV Gayoso sa Tanduay. Yun ang kanyang true value, so to speak, dito sa kunang ito. Yung kanyang paghilig sa pagtitira ng mga big shots. Pasa, Chris Jackson. Not anticipating the pass. At ang timeout, hihingin ngayon ng Tanduay Gold. Parang alam ko itong hills na to. Diyan yata tayo mamasyal kanina eh. Diyan ho kami dinala ng aming host. Sino ba yung host natin? Pasasalamatan na natin si Attorney Dodong Suarez. Yes, salamat po sa inyo. Yung ano din, part-time tennis instructor din natin kanina. Yan, tingnan mo. Sinabi kong walang, yung bubong na lang ang walang laman. Pati bubong ngayon, nagkalaman tuloy. Yan po ang bubong ng Ormoc City Superdome at masasalamatan ko doon sa masarap na kinilaw nga pala si Dodong kagabi. Hinanda talaga para Oo. sa iyo yun, ha? Sinabi kasi ng kuya niya, ay hindi, siya pala ang kuya. Si Ed Dixon ho. Yeah.
Ito si pag-usapan natin ang labang ito. Pido Harencio, pinasok briefly. Pero meron siyang tapal. Siguro may luya pa yung tapal-tapal doon sa kanyang kanang paa kanina. Less than 2 minutes dun sa ball game. And then pulled out again ni Alphonsus Chua. Tira, wala. Natapik. Hustling itong kapunan ng Tanduay. Ito na yung sinasabi ng hassle ng Tanduay. Naku, ang hassle. Ayun na rin yung sinasabi natin, prone to turnover itong Tanduay. Marami-rami na turnover sila. Yan po si Coach Alchua at si David De Hoya worried about their turnovers in this ball game. Yung sinasabi natin, no? Ang Tanduay, maraming lahat ng materyales kompleto eh. Pero what they lack is a true point guard. So, si Jason Webb can play point pero mukhang hindi natural point eh. Katulad doon sa pasang yon. Better judgment will tell you na hindi mo papasahan yung forward mo na tumatakbo, hindi pa nakaposisyon, no? Lalo si Eric Meng. At marami nga nagsasabi, no? ang lamang ng Shell dito sa matchups nila dito sa Tanduay would be in the point guard position. Specifically, yun si Jerry Esplana. No? Nakita natin kanina, maganda inilalaro. But basically, yung problema ng Shell naman, after Jerry Esplana, they have to go to Romel Santos or June Marsan, na kung saan naman, pwede ring mag-take advantage naman yung Tanduay. Lalo na sa kanilang pressure defense. No? Itong Tanduay, maraming itinatago. Merong mga trapping ploys ito na ginagamit. Si June Marsan, at as you take a look at Benji Paras, hindi siya pinagpapawisan dahil early in the first quarter, nakadampot siya ng kanyang third personal foul. Itong si June Marsan binigyan ng puri ng todo-todo nitong si Perry Ronquillo. Sinabi niya na kung hindi dahil kay June Marsan, natapos na daw yung game number 2, natalo sila. Yung kanyang 3-point shot, timely in the fourth quarter, yun na nag-spark sa kanilang game. At saka talagang si June Marsan, one thing na na-overlook ng maraming tao sa kanya, nung naglalaro yan sa Philippine Basketball League, he was the slasher. Kararating lang ni Kenneth Durembes dito sa Maynila, si June Marsan ang star nila doon. Yes. Siya ang scorer, siya nagke-carry noon. And yan ang something that he can provide dito kay Coach Perry Ronquillo, yung kanyang scoring. Ibig sabihin lang yan si June Marsan. Kung hihingan mo ng mga 8 hanggang 10 puntos Bibigyan ka pinag-game, bibigyan ka ng mga 8 hanggang 10 puntos. Pero ngayon, ang ibinibigay niya talaga yung hustle, no? Yung steals, he plays na yung tinatawag nilang passing lane so well. Yes. In the ball game is Rene Alforque. They go to Meng underneath. Pero ang depensa talaga ni Chris Jackson, forcing Meng to pull the ball out. Alvarado against a double team. 5 seconds to shoot. Eric Meng, ayun ang kaliwang tira. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Major pain. Major pain in the Kwan. Masama ho yan. Baka tayo maya MTRCB na putol dito. 41-39 dito po sa Ormoc City. Game number 3 ng Dodge PB All Filipino Cup. Pain in the neck. Ayun naman, no? Ninenervous agad kayo eh. June Marsan, wala ang kanyang footing. Short ang tira nito. Alforque. Itong tunay na Bisaya. Alvarado to Meng. And that's unselfish play. Steamrolling itong Tanduay towards the end. Ang hirap talagang kalaban ito. Hindi mo alam kung kailan sasabog eh. Yes, napaka-dangerous talaga ng team na to sa fast break at sa transition. Yung big man nga nila, hindi pa nasosot sa fast break ni Coach Perry Ronquillo eh. Quick turn, short. Bothered dito si Alvarado. Si Victor Pablo. Jason Webb. Si Roadrunner. Ang bilis talaga. Ito na si Alvarado. Sees an open lane. Pinigil ni June Marsan ang kanyang pagbagsak. Pag fast break talaga, wala ka na masasabi dito sa Tanduay. Ibang klase magtapos, oh. Touch pass to Eric Meng. Eric Meng obliges 2 points. Si Eric Meng may naitatala ng 18 puntos in this ball game. Masamang balita naman para sa Shell. Ito si Vic Pablo, meron na palang 3 fouls. So he joins Benji Paras with 3 fouls. At Benji Paras still on the bench. Pero nakatulong itong shock troopers ni Coach Perry Ronquillo dahil nabigyan siya ng mabuting pahinga doon sa bench. Tapos ngayon, hihingi na 30-second timeout ang kupunan ng Tanduay. Yung game, no, nagsuswing yung momentum at this early. No, second quarter pa lang tayo, but so far we have seen at least 2 apiece, no, na momentum changes, no. Dalawa dito sa Tanduay, dalawa din sa Shell. And at halftime, well, kahit na nandito na ho tayo sa Ormoc City, as we take a look at Tanduay, pupuntahan po natin ang ating kasamang team ng Santa Lucia.
pumunta sila sa isang get-together sa Cavite. Hindi tayo sinama, may tennis court siguro doon sa pinuntahan nilang maganda. No? At siyempre, ang ating Adidas halftime report at palapit na ho tayo ng palapit doon sa Olympic Odyssey Draw. Malapit-lapit na nga pala yung 2000 Sydney Olympics. No? Yan po kasi ang, kumbaga, yan ang pinaka-iniintay. No? Yun ang pinakil ng draw na yan. At tignan nyo, baka kayo ho yung mga swerteng nanalo ng kung ano-anong produkto from Adidas sa ating Adidas halftime report. Ito, meron na lang tayong 22 seconds left here. So, kayang-kaya ubusin na ng Tandwa ito with just one play here. No? Hindi na nila bibigyan ng tsansa. Kung maaari, itong Shell. Almost turnover. No? Talagang nakaka-nervous magpasari itong Tandwa. Pag ikaw yung coach, palagay ko talagang malalaglag ka sa upuan mo. Jason Webb feeding Eric Beck. Ito ni Jun Marsan, hindi inayawan yung tira na yon. So he has to earn his points from the free throw line. But Eric Meng has proven that he is a steady customer dyan sa 4.5 meter line. Well, the problem there with the defense of Shell is nakaka-penetrate yung yung Tanduay players sa lane. And when you do that, magko-collapse ka, magaling sila mag-drop pass at ang bibigyan mo ng drop pass si Eric Meng pa o kaya si Sunny Alvarado, hindi mo na mapipigilan talaga except with the foul. Alam mo yung sinasabi natin kanina, no? Kung ikaw yung coach sa pasanan ng Tanduay, malamang malalaglag ka sa upuan mo. Isa pa, malamang malagasan ka ng buhok. Pero kung ganun, marami naman siyang pwedeng lagasin, no? Sino? Si Yun, Achua. si Achua. Ayaw niyan magpagupit. Alam niyo yung dahilan? Ikukwento namin sa inyo mamaya sa second half. Alam ko na kung bakit hindi nagpapagupit siya. Sinabi na sa atin Eric Beng. And a free throw, he shot 3 of 4 from that area nung game number 2. Si Eric Meng nakapagtali ng 28 points in game number 2. Tapos nakahatak ng 20 rebounds. 20 rebounds lang. Ganun-ganun lang. Alam mo, no question ito si Eric Meng kung papapamiliin tayo ng siguro consistent player for the series. Hands down, Eric Meng ang mananalo niyan. Pero hindi lang naman siya ang factor Yung mga teammates niya kailangan din maging consistent, makatulong at mag-deliver. Grabe ang pawis na itinutulong itong mga player na to dito. Malamig na dito sa Ormoc City Superdome. Pero si Sunny Alvarado, yung ipinapawis niya, patak-patak. No? In fact, yung minamap doon sa may gilid, pawis niyang pinipiga galing sa shorts. Pinipiga sa shorts. Biro mo, pag piniga mo yun, parang nanggaling doon sa labada na puro Akala mo, pinipiga tubig, talaga. Lalo na itong shorts ito si Alvarado. Akala mo kasi lapad yung buhalya ko. 39 para sa Shell, 45 para sa Tanduay. Final seconds. Hinahanap nila yung 2 points nila. Excellent defense. Nabader pa. And enough time. Nope. Not enough para sa Tanduay, but they take command. 6-point lead at the half. Dito po sa Ormoc City Superdome. Babalikan po natin ito. Sisilipin natin kung saan nagpunta yung Santa Lucia. And of course, our Adidas halftime report.